Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers and subscribers sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa araw na to ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang desisyon mula sa Korte Suprema na may malaking epekto sa mga kaso ng pang-aabuso sa kabataan. So in particular, ang pag-uusapan natin ay yung pagpapalawak ng saklaw ng qualified rape of a minor at ng pagtaas ng danyos o damages para sa mga biktima ng pang-aabuso laban sa mga kabataan. So bakit ba mahalaga itong desisyon na to? Dahil ang mga bata ang pinakamahina at pinakamadaling maabuso sa ating lipunan. Nung araw, dati may kalituhan kung ang isang kaso daw ay statutory ba, qualified rape ba, or pareho. So sa desisyon ng Korte Suprema na to ay nagkaroon ng kaliwanagan, no? Para sa mga korte, para sa mga abogado, at higit sa lahat sa mga pamilyang naghahanap ng hustisya at katarungan. Sa pamamagitan ng mas matinding parusa at mas mataas na danyos, kinikilala ng batas ang matinding pinsalang idinudulot ng karumal-dumal na krimeng ito laban sa mga kabataan. So, bago natin pag-usapan yung desisyon, ay linawin natin yung dalawang uri ng rape o panggagahasa na kinikilala ng batas. Yung unang klase ng rape ay yung tinatawag na rape by sexual intercourse. So, ito yung traditional na kahulugan ng rape kung saan may penetration of the organ of the male, no, against the organ of the woman. So, may pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae. So, yung pangalawang uri ng rape ay yung by sexual assault. Ito naman ay tumutukoy sa ibang uri ng sexual abuse tulad ng pagpasok ng ari ng lalaki sa bibig o sa puwet ng biktima o paggamit ng anumang bagay o instrumento sa ari o puwet ng biktima. Kinikilala rin ito ng batas bilang rape lalo na kapag ang biktima ay menor de edad. So, pasintabi po doon sa mga magulang at mga minor de edad, tumabi-tabi muna kung nandyan nakikinig ang inyong mga anak o mga minor children. Paalisin nyo muna dito sa ating discussion at medyo ipagkasensitibo ang ating pinag-uusapan. So, ang bagong ruling ng Korte Suprema, bagamat tumutukoy sa qualified rape of a minor, na karaniwang sa konteksto ng sexual intercourse, ay nagpapahiwatig ng mas matibay na paninindigan ng batas laban sa lahat ng uri ng sexual abuse sa mga bata para maintindihan natin ang epekto ng pagbabago. Balikan muna natin ang dating pagtingin sa batas. So, dati kasi, sa ilalim ng statutory rape, ito ay nangyayari kapag ang biktima ay wala pang 16 anyos. Pero dati 12 anyos, no, bago ang Republic Act 11648 o yung may mental disability. So kapag less than 16, dati 12 ay yan ang tinatawag na statutory rape. O kung may mental disability yan, kahit anong edad niyan, statutory rape yan. At dito walang issue kung may consent o wala dahil sa edad o kondisyon itinuturing na walang kakayahang magbigay ng pahintulot ang biktima. So kahit sumamang kusang loob, statutory rape yan. Basta less than 16 years old. So sa qualified rape naman, may mga special na circumstances na itinuturing dyan.
gaya ng kung ang nagkasala ay magulang, no? Magulang o guardian o kaya yung kanyang teacher or guro o sino mang may moral ascendancy sa biktima o sa bata. At kung may matinding kalupitan din or extreme cruelty, yan, no? Ay qualified rape yan. O kung yung biktima ay wala pang 7 anyos, no? Less than 7 years old yung bata, qualified rape pa din yan. So ngayon pag-usapan natin yung legal na basehan natin sa diskusyon na to, sa ating usapan, no? Itong desisyon na to ay hinugot po natin doon sa desisyon ng Korte Suprema ayon doon sa GR record number 260708 na inilabas noong January 23 ng taong 2024. Dito nilinaw ng Korte Suprema ang tamang pagtukoy sa krimen. Kapag parehong naroon yung elemento ng statutory rape at qualified rape, no? Qualified rape. Halimbawa, ang biktima ay 15 anyos. So definitely statutory rape yan. At ang nang-abuso ay lolo o tatay. So qualified rape, element yan. Ito ay automatically ikakategorize yan bilang qualified rape of a minor. Ito ang nagiging tamang terminology ngayon sa halip na qualified statutory rape. So magiging qualified rape of a minor. So nagkaroon ng parang classification na bago dito. So paano nakakatulong ang pagkilala sa dalawang uri ng rape? Sexual intercourse at sexual assault, no, para mas maging epektibo ang batas sa pagprotekta sa mga batang biktima ng pang-aabuso. So nabanggit natin yung qualification or classification. Bakit napakahalaga na magkaroon ng tamang classification? Kasi dito hindi lang pangalan ng pagbabago sa classification. Mayroon itong tatlong critical na implikasyon. Ang parusa sa qualified rape of a minor ay mas mabigat kaysa sa ordinaryong statutory rape. Ito ay maaaring humantong sa reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. So yun po ang ibig sabihin ng reclusion perpetua. Habang buhay ka na makukulong. So gawan natin ng distinction. Yung statutory rape, no, ang parusa diyan reclusion perpetua. Ibig sabihin 20 years and 1 day to 40 years ang pagkakakulong ng convicted criminal. At qualified siya for parole after 30 years of imprisonment. So may parole yan after 30 years ha. Sa qualified rape of a minor with qualifying circumstances, the difference is that there is no eligibility for parole. Wala kang parole. Malungkot ka, walang Pasko. Yung parole kasi eligibility para makalaya yan. So reclusion perpetua meaning the accused is convicted of a qualified rape of a minor, lifetime ang imprisonment, walang parole, no, sa qualified rape of a minor. Mabubulok ka na sa kulungan. Hindi ka na makakalaya, hindi katulad doon sa traditional doon sa sa statutory rape. At ito medyo malinaw ang mensahe mula sa batas. Ang pang-aabuso sa bata, lalo na kung galing sa taong may awtoridad, ay lubusang kinukondena ang ating lipunan. Magbibigay tayo ng halimbawa. Isipin natin, isang guro ang nanggahasa sa kanyang 14 anyos na estudyante. Dati, maaaring pagdebate pa yan kung statutory rape lang ba ito. Ngunit ngayon, malinaw na itong papasok sa qualified rape of a minor dahil may moral ascendancy si teacher. At ang biktima ay pumapasok sa statutory rape. May moral ascendancy ka tapos less than 16 years old yung biktima sa qualified rape of a minor. Bulok ka sa kulungan ngayon. Hindi ka na makakalabas. Wala kang parol after 30 years of imprisonment. So, sa tingin nyo ba,
nabayaran na yung trauma ng bata na biktima ng rape kapag ito ang naging parusa, di ba? So matinding kasiraan yan sa kanyang kinabukasan kapag ikaw ay nagahasa. So dito ay nagbibigay din itong desisyon na to ng Korte Suprema ng mas malinaw na batayan para sa investigasyon at paghahain ng kaso. So, pwedeng ma-distinguish kagad, qualified rape of a minor ba to o yung isang klaseng rape. So, sa mga prosecutor naman, mas madaling maganda ng charge sheet dahil malinaw ang dapat na i-file sa husgado pagkatapos ng preliminary investigation sa ating piskalya. Maganda itong naging desisyon ng ating Korte Suprema na to dahil mas pinalawak ang ibig sabihin ng rape no sa bagong desisyon na to. Marami ding payo to no na ibinigay para sa ating mga magulang. So kasi sa mga magulang dapat masyado kayong mapanuri, observative kayo kapag napansin niyo na yung iyong mga minor de edad na mga anak ay tulad ng pagbabago sa ugali ng bata o pag-iwas sa ibang tao, sa isang tao, lalo na kung palagi mo pumapasok sa eskwela yan, tapos bigla na lamang sinasabi sa'yo, nanay, tatay, ayoko nang pumasok. Abay, mag-obserba ka na, mag-investiga ka na, baka may nangyari nang hindi maganda doon sa bata. So, yung desisyon na to, nagbibigay ng mas matibay na proteksyon sa ating mga anak, sa ating mga kabataan, at katiyakan na mga gumagawa ng krimen ay mananagot sa pinakamabigat na paraan. So, wag po nating pababayaan yung mga bata, no? Kung guro ka man, naobserbahan mo na merong hindi na normal na pagkilos ng bata, tanungin nyo na, usisain, kausapin, no? Imbestigahan, magtanong-tanong bakit biglang nagkaroon ng pagbabago sa attitude or kilos ng bata. Baka may nangyayari ng hindi masama dahil ang mga teacher natin ay mayroong moral na tungkulin na magulat ng anumang hinala ng pang-aabuso laban do sa kanyang estudyante. So, kung yung iba naman kasi, lalo na yung mahihirap, so kung mahirap at walang nakakayang kumuha ng abogado, pumunta po kayo sa Public Attorney's Office o sa iba pang mga NGOs na pwede kayong tulungan upang maproteksyonan ang karapatan ng inyong mga kabataan, ng inyong mga anak. So, napakahalaga din na magpatingin sa doktor pag may napapansin na hindi na maganda o nagsumbong na yung bata at magpa-medico-legal exam. No? At i-dokumento nyo lahat yan. Dapat documented lahat. Just in case talagang decided na tayo ay pag sinampahan mo ng reklamo, meron tayong sapat na ebidensya na ipakikita sa piskalya kasi ang unang mangyayari dyan, piskalya, tapos isasampa sa korte. Pero kung wala pang ilang oras ang nakakaraan at nagsumbong na sa inyo ang inyong anak na siya ay inabuso, ay dumirekta na kayo sa pulis kahit wala pang warrant of arrest yan, kapag nangyari pa lamang sa loob ng ilang oras pa lamang na nakakalipas, pwede nang magkaroon yan ng warrantless arrest at magkakaroon na ng inquest. So, ang susunod na hakbang dyan, inquest, pero pag napatunayan na malakas ang ebidensya, ay tuloy-tuloy na yan sa kulungan. At yan po ay non-bailable offense dahil isa po yung maituturing na karumal-dumal no, na krimen. So, gusto ko ding sabihin sa inyo, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi, tatawagin ko na kayong mga kayubi sapagkat sa Lunes po ay magsisimula na po ako sa programang Usapang Batas sa DZXL Radio Station, no? At mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, ako po ay makikipag-usap sa inyo tungkol sa mga umiiral na batas sa ating bansa at kung ano yung mga hot topic na ating dapat malaman at dapat maging aware kayo sa mga batas na ipinatutupad sa ating bansa ay ating pong i-share sa inyo kung ano ang
ang kaukulang na solusyon sa mga bawat problemang na-encounter ninyo at ano yung mga batas na dapat ilapat doon sa mga problemang inyong hinaharap. At kami din po ay magbibigay ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng legal na konsultasyon sa, sa, sa aming programang Usapang Batas. So, iniimbitahan ko po kayo na sa darating na Lunes, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 yan sa DZXL. At yan po ay nakakonect din sa aking YouTube channel at meron ding YouTube channel ang Usapang Batas. At yan ay konektado din, nakakonect din sa Facebook. Pwede din panoorin sa Facebook, sa YouTube, sa TV at sa radio station na DZXL. Sabay-sabay yan. So inaasahan ko po na kayo po ay tatangkilikin ninyo yung bagong programa Usapang Batas. So makita-kita po tayo doon sa Lunes. Ulitin ko, DZXL alas 8 ng gabi hanggang alas 9 mula Lunes hanggang Biyernes. Usapang Batas with Attorney Rene Bueno. At sa Lunes, itutuloy ko itong usapin tungkol sa bagong desisyon ng Korte Suprema sa pagpapalawig nila ng interpretasyon tungkol sa qualified rape of a minor, sa statutory rape, at pag-usapan po natin sa Lunes. At marami pa tayong mga exciting na topic na pwedeng pag-usapan doon. At doon magkakaroon kayo ng pagkakataon na makausap ako sa programa na yan. At direkta at agad-agad ay mabigay ko sa inyo kung ano ba ang nararapat na legal na solusyon sa mga problema ninyong kinakaharap sa kasalukuyan. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.